Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? Yan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga Lodi. Grabe, pagod ako. Kakadating lang namin ni boss mga Lodi, malayo pinuntahan namin. Ang lakas ng hangin sa labas no mga idol. Sino ba mga nasa labas dyan? Ay, hili pa rin na ako habang nagmumotor kami. Parang lili pa rin kami. Grabe, sobrang lakas sa Commonwealth. Sa highway, ang lakas ng hangin. Gravities, no? So ito, mamaya na to mga idol no. Alas 2 ng madaling araw to. Mga lodi, kaabang-abang, kahindik-hindik at kagilagilalas na FOMC meeting mamayang alas 2 ng madaling araw. Sino sasabay mamaya? Mga ako, ready talaga ako. Mamaya magte-trade tayo mamaya mga idol no. Ito yung naabangan natin eh. Ano lang tayo dyan? Scalping lang tayo. Baka sumabay tayo kay Boss Robo. Depende kung magle-live si Boss Robo. Pero sa tingin ko baka mag-live yun. No, mamaya manonood tayo habang sumasabay tayo mag-trade sa kanya. No, so ito yung aabangan natin mamaya. Ito na ba yung reason para medyo gumalaw naman yung market natin ng maganda-ganda, no? Ang haba ng pahinga nito, mga idol Oh, simula ano to? February 27. Oh, andito tayo sa range na 'yan. Naglaro lang tayo. And then ngayon, nandito pa rin tayo mga lods, no? Oh, February 27 yung last na ganun yung price. Ang sumunod na, ano na, November pa to. Oh, so gravities, dito lang tayo naglalaro. So mamaya, maaaring mangyari, hindi naman natin sinasabi na sure tayo na lilipad, no? Pwede namang bumagsak din, no? Sa FOMC, depende yan sa i-announce ni Jerome Powell. Pero ang pinaka katakataka nga mga idol, no? Ngayon nila nilabas yung kaso ng JFK bago magkaroon ng FOMC meeting. Alam nyo ba yun? Mamaya nandito sa news natin yun, yung trending news natin, no? Sa JFK case. Mga lodi, grabe. No? Ang tindi, nakakatakot. So, ayun yung abangan natin mamaya. No, tas ito. Salamat nga pala kay Idol Sino ba to? Si Sanel Binaya, no? Siya yung dumali yung buhay ko dahil sa kanya, dahil nga kadarating lang namin. Pagtingin ko meron na akong mga news sa inyo. So ito, grabe good news to sa Pi community. Nako, lilipad na ba ang Pi? Magkano ba ang Pi? Check nga natin. Magkano ba yung simada ngayon? Magkano ba ang tinapay? Oh. Medyo bumagsak pala ang Pi mga idol, no? Nasa $1.1 tayo. Mababa to, mga lodi, no? So pwedeng bumaba pa to mga lods kasi kahit naman nagkakaroon ng good news dati, ganun din sa Bitcoin, kahit may good news nagda-drop. No, pero etong Pi, sa tingin ko mga lodi, kasi nga dahil bago pa lang to, so siguro konti pa lang yung whales dito. O kung no, konti pa lang mga lods. Kaya nga sa tingin ko baka hindi to sumabay sa sa galaw ng BTC mamaya Mamayang FOMC meeting, halos magkakamukha yung chart niyan. No, chart ng mga nasa top 10. Ayan, yung mga ganyan, halos magkakamukha sila. Di ba? Pero itong Pi coins, sa tingin ko hindi siya magiging kamukha mga lodi ng Bitcoin. Ayun lang yung ko niyan, hula ko diyan mamayang FOMC. Kung tumaas man 'yon, hindi ko lang kung magre-react to. No, kasi nung nakaraan, nagpump to. Saliwa yung takbo ng BTC pababa, pero siya nagpump 'Di ba? So ito good news to, mga lodi, sa ano mabasa dito? Tel Talk. Coming soon. Visa card, Pi payments integration. Tel Talk Visa card is leveling up. Soon you'll be able to spend Pi and USDT, no? Tether. So Tether 'yan Pi and USDT globally at your favorite platforms like Amazon, eBay, PayPal, Apple Pay, VivaMax. Ayan, VivaMax Ayan lang, no? Apple Pay and more. Ayan. So, syempre, good news to kasi syempre partnership to, no? So, medyo nakikilala na yung Pi, nagkakaroon na siya ng mga partner na medyo malulupit tulad nitong Teltalk, no? Syempre, pwede mo nang gastusin lalo na sa inyo sa ibang bansa kasi ito parang
Usually ginagamit to sa mga iba sa ibang bansa, hindi naman tayo madalas gumamit ng eBay eh. Meron tayong Shopee tsaka Lazada. Oh, 'di ba? Tsaka Amazon. Oh, syempre kahit na sa ibang bansa yan, syempre maapektuhan yung Pi. So good news to, mga idol sa mga Pi community, no? Ngayon, good na goods yan. Goods na goods, no? So, yan. Kaya, pero parang walang epekto sa price, no? Bakit kaya? Oh. So, hintayin natin kung ano maging epekto nito once na napatupad na, mga idol, no? So, ayan. Tapos, ito naman. Ito, delikado to, mga lodi. Nalungkot ako dito. Nalungkot ako dito. Mga idol, kaya dapat lagi kayo mag-iingat, no? So, hindi natin alam kung ano yung mga kinlik-klik. Huwag kayong click ng click. Minsan sa Facebook, yung tropa ko na merong page na sa restaurant nila, nagno-notify pa sa kanya yung scam. Kinlik niya yung notification. Tapos yun, ano siya, mga idol, no? May pinapila pa siya. So, ano talaga yan? Mag-ingat kayo lagi. Sabi dito, alert. Oh, alerta. Microsoft has discovered a new Trojan, Stila Chirat. Bakit ang pangalan nito? Stila Chirat, targeting cryptocurrency wallets in the Google Chrome browser. Nako. Andito pa naman yung MetaMask ko tsaka Ronin wallet, oh. Oh. The malware attacked 20 different extensions, including MetaMask. Nako, MetaMask. Kahit walang laman yung MetaMask ko, nakakakaba. Coinbase Wallet, Trust Wallet, OKX Wallet, BitGet Wallet, Phantom, and more. Ayan, mga lodi. So, ito yung parang nilagay nilang identifier, oh. Hindi mo na matatandaan yan eh. Siguro screenshot natin, di ba? Para malaman nyo, lalo na kung meron kayong BitGate. Ako, isi-save ko to, titignan ko to. Tron Link, Token Packet, BNB Chain. Nako. BNB, so Binance to. Di ba? So, bigati na, mga idol So, sabi dito, what solution? Tinanong niya si Grok eh. Sumagot ba si Grok? Minsan ganito rin ako mag-comment kaya lang minsan hindi naman sumasagot si Grok. So what are we supposed to do? Sabi dito, ba't walang comment? Bawal mag-comment. This is why I lost my 10 Bitcoin. Ay, 100 Bitcoin. Grabe naman yun, 100 Bitcoin. May mga, yung mga ganito, hindi ko sinusunod itong mga ganito eh. Baka mamay, scam dito eh. May sagot ba siya? Sabi dito ni Axper City, Microsoft has confirmed the existence of a new malware named Stila Chirat. So legit nga. A highly advanced remote access Trojan rat targeting cryptocurrency wallet extension on Google Chrome. Huwag nyo lang ilagay sa extension nyo kung gusto nyo, no? It affects at least 20 wallets including MetaMask, Trust Wallet, OKX, BitGet Wallet by stealing credentials, no? Clipboard data and other sensitive information while employing sophisticated evasion techniques to avoid detection. To protect yourself, ensure you download software only from official sources. Enable real-time protection like Microsoft Defender. Ito nga eh. Kaya nga yung mga link natin dyan sa baba, mga lodi, ayun yung mga legit na link, no? Kasi kapag na-phishing ka dyan, mga lodi, ayun na yun, no? Parang ma-atake ka na ni Chirarat. Ni Chirarat, So, mag-ingat kayo. Huwag kayong click ng click. Huwag kayong manonood ng bawal panoorin sa mga ginagamitan nyo ng mga wallet nyo. Halimbawa, dito. Huwag ka manonood sa mga ganito. Ngari dito sa maglalagay ka ng isang tab, tapos itatype mo yung mga porn site. So, huwag kayo manonood sa Chrome na ginagamit nyo na nandun din yung mga wallet nyo, yung mga tulad nyan, yung BitGet nyo, yung MetaMask nyo, yung Ronin nyo. Ito kasi yung ginagamit ko na PC, pang dito lang talaga to. Pang update ko lang, tsaka pang crypto.
No, wala nang ibang ano yan. Wala nang ibang dyan. Sa iba ako nanonood. Hindi dito. Okay? So, lagi kayong mag-iingat. Mga idol, ha? So, at least alam na natin na merong ganito na nag-i-exist. Si Stella Chirat, no? Si Stella Chirat, mga lodi, nag-i-exist yan. So, dapat doble ingat tayo ngayon, mga lods, no? Kaya click ng click, ha? Yan, yung panoorin niyo yung Viva Max niyo sa iba, wag dito. Wag kung saan meron kayong wallet, ganun, no? Ayan. Ito na. News crypto na tayo, matindi itong mga news natin. Pati yung trending news natin, malupit mga idol. Trump SEC Chair nominee Paul Atkins inches closer towards becoming the SEC new leader, with the Senate hearing reportedly planned for March 27 according to Senator Eleanor Mueller. Mga lodi, no? So March 27, alam nyo, si Paul Atkins na lang din sa tingin ko inihintay para talagang ma-solusyonan na yung kaso ng SEC at ng Ripple, no? Kaya talagang kamukha pala siya ni Tobey Maguire, yung unang Spider-Man, no? Di ba? Ngayon ko lang napagtanto. So ito na. Ito yung reason kung bakit daw hindi pa pumapump yung yung XRP kahit na marami ng partner na bangko. Sabi dito, this is why bank partnership haven't translated into price action yet. Supported with documentation, the only post on X that explicitly addresses the confusion about how global systemic banks are currently interacting with XRP Ledger. Kasi yung iba sinasabi, dahil naman partner, tapos wala naman, hindi naman nakaka-apekto sa XRP, hindi naman lumilipad sa XRP. So ito yung sagot nila. I've covered this extensively but a review seem appropriate. Major banks partnered with Ripple, including Santander, parang Santang matanda. Si Santander, Bank of America, and Standard Chartered are still in test mode, no? So andun pa lang sila sa test mode. Meaning, they haven't fully integrated Ripple's technology into daily operations, no? So hindi pa siya fully na ginagamit na sa pang-araw-araw. This explains XRP's stagnant price, no? Kaya daw ganun yung price, medyo stop ball lang. The real impact will come with full-scale adoption. Ayan, driving demand and price growth. Investors remain in wait-and-see mode. Dito pa lang tayo sa wait-and-see, mga idol, no? Awaiting regulatory clarity and live implementation. Yung mabasa dyan, live. So, ayan yun yung reason. So, ibig sabihin, hindi pa talaga fully. So, nandun pa tayo sa wait-and-see mode pa lang tayo, mga idol. Pero sa akin kasi talaga, ang hinihintay talaga natin dito, yung bago talaga lumipad yan. Sa tingin ko lang to yung kaso matapos tsaka yung regulation, no, yung law, ayun talaga yung importante, mga idol, no, yung law na yan. Kasi once na matapos na yung kaso, yung ETF, sunod-sunod na i-approve. 'Di ba? Kasi wala nang kaso, so sunod-sunod na yan. Approve na yan, ganun na yan. Tapos magkakaroon pa tayo ng regulation. So yun ang sa tingin ko talaga magpapalipad diyan, mga idol, no. Tapos ito, basahin na lang natin, wag na nating i-play Sabi dito ni John Deaton, no? SEC versus Ripple XRP case update and US crypto adoption. So parang sinabi niya rito yung ano ba to? Ito pala, no. Pwede natin pakinggan to maya-maya, pero basahin muna natin to. There was an actual ruling by judge. Tama, mas maganda pakinggan na lang natin. Yung sinabi dito ni Heisenberg. Alam si Walter White Ito. Difference a couple years in an election can make. I mean, I think that we've seen the SEC officially dismiss the Coinbase case, the Kraken case. We've seen them end investigations against not dozens, but hundreds of companies that got Wells notices, Gemini. So halos hundreds na yung companies na dinismiss na yung kaso sa kumbaga yung mga may kaso sa SEC, no? Halos ang dami na, halos
sinettle na lahat o dinismiss na lahat. Robinhood, big names in the industry. The SEC is, folded their tent and said, "We're done. Go innovate, and we're taking that boot off your neck." And so, a lot of people have been expecting, especially in the XRP community, well, why hasn't the SEC v. Ripple case completely resolved? Everybody's got to understand it was a little different, right? There was an actual ruling by a judge Di iba kasi yung kaso ng Ripple mga Lodi. who ruled early sales of XRP, needed to be registered and gave an injunction saying you can't sell like that anymore, direct sales, but secondary sales are okay. So there's a lot of finagling legally of how to remove that. There's been lots of reports, and maybe Eleanor, who's coming on in a little bit, will have more insight on her sources. But there's a lot of talk that SEC and Ripple are close to coming up with a resolution that is going to end all of that litigation. And I think So malapit na tayo mga Lods, no? Parang close na. Ito na. Hinintay na nga lang si Paul Atkins. Ang dami talaga, nakakainip yun mga Lodi. Ilang beses na nating binabalita, no, na sana matapos na yung kaso. So ayun nga, hindi pa rin, no. So sa akin, si Paul Atkins, hinihintay natin mga Lods. Ito, si Tobey Maguire, na sana umupo na siya para malinaw na, no. Kung ayaw nyong i-dismiss, sabihin nyo na agad para bibenta ko na yung XRP ko. Hindi, joke lang. Di ba? Tapos eto naman, kasi maraming nagsasabi na hindi naman ginagamit yung XRP, wala namang use yan. Sinasabi nyo lang na ginagamit yan, pero wala namang gumagamit. So eto nga, yes, banks have actually used XRP to settle transaction in real time with each other. This is fully documented. See for yourself. No speculation, no unproven claims, no missing details. Every statement always backed by evidence, no? If that's what you prefer, you are at the right place. So ito, no? Ripple collaborated with the technology consortium R3 on a project in which 12 banks used XRP to settle transaction with each other in real time. So ayan, we got 12 banks to hold a digital asset for the first time ever. He said, I think it was a real show of faith from them, sabi. Ripple is now seeing a lot of interest from banks in XRP. So, ayun, mga Lodi, no? Parang patunay lang na talagang ginagamit si Ripple, no? Tapos, ito, malupit to. Panoorin nyo to, mga Lods, no? Ito si... pangalan nito? Malupit din to, si Paul Baron, eh. Pakinggan nyo yung sinabi nito, What would be the future here for you guys if you were to choose now? What I can tell you is it won't be on Ethereum because they need a different settlement layer. So, hindi daw sa Ethereum, mga idol, no? Kasi ito nga, exchange to, mga Lodi, yung LCX. Major exchange LCX talk about joining the XRP ledger without mentioning the XRP ledger. So, parang obvious, kumbaga. Obvious na parang ganun, no? Which is much faster Gotcha. and probably also offering a hybrid model between private and public disclosures. So if the Bank of America would step in, they don't want to disclose all their transactions like it is on Ethereum. Well, So it will be a hybrid there's model. a blockchain out there. XRP Ledger would be a good one. You could go right there to it. And I like that. Okay, that's all I needed. So, ayun, mga Lodi. Parang obvious daw na gano'n. No? Pero syempre, di niya naman sinagot. Alam mo naman yung mga XRP, medyo nagiging bias tayo kapag sa mga ganito, no? Syempre, isipin natin, XRP niya, kasi gamitin na siya, eh. Yung pogi niya, eh. Ha? Pero hindi pala, no? So, ayun lang. Pero si Paul Baron kasi, mga idol, ano niya, parang medyo... Hindi ko alam kung kung meron siyang hold na XRP, pero alam ko nabanggit niya na meron nung dati pinakinggan ko siya. No, pero meron din siyang Bitcoin. So balance lang yan si Idol. Ito na. Grabe na to. Mga Lodi, naawa ako kay Papa Elon, mga Idol, no? Kasi talagang inaatake yung Tesla, mga Idol. Kita niyo na yung charging station, sinusunog, tas yung sa Los Angeles ata, ayan tinutorch. Mga Lodi, hindi lang yan. Ito po,
Grabe naman yan. Puro Tesla to Model Y o... Ayun, sumabog po. Oh. Tesla vehicle set on fire in targeted attack at Las Vegas Service Center. Oh. 'Di ba? Ba't nyo naman naaway si Papa Elon? Oh. Grabe naman yan. So, puro pag-atake kay Elon yung mga nangyayari ngayon. Mga idol, Papa Trump, tulungan mo naman si Daddy Elon, mga lodi. No? Grabe. Tapos ito naman, ito na yun mga lodi, yung JFK Assassination Files release. So na-release na. The National Archives has officially released more classified documents related to JFK assassination following a directive from Trump on March 17. So utos kasi ni Trump yan mga lodi, no? At maraming nagsasabi mga idol na ano daw, syempre pag binasa mo kasi ito, yung CIA daw, kumbaga, hindi talaga siya, kumbaga, ano rin, gobyerno rin daw yung pumaslang. Kaya nga ito sabi dito, 59 years ago, the US government killed its own president in broad daylight. Diba? So, maraming mga video dyan eh. Pangit ata ipalabas eh, pero merong video na ano eh, na parang yung driver yung yung bumaril mismo yung driver. Parang nilusot niya lang yung kamay niya sa gilid ng kilikili niya tapos tinutok niya dun sa ano. Imagine niyo nakaharap ka, 'di ba? Kanang kamay nakahawak sa manibela, yung kaliwang kamay may hawak na baril tapos nilusot niya sa kilikili niya. Dito tapos tumingin lang siya ng konti tapos pinaputok. Tumingin siya sa kanan niya. Ganun yung parang sinasabi nakita nila mga idol, no? So grabe yung nangyayari sa atin mga lord sa mundo, kabang-abang. Tsaka sabi nga nila, bakit nilabas yung ganito kung kailang FOMC meeting mamaya? FOMC meeting mamaya mga idol, saka naglabas ng ganito. So parang magulo tapos bigla kang maglalabas ng comment mo sa FOMC, 'di ba? So, yun ang anuhin natin kung ano mangyayari, mga lord. Sana good news pa rin. Sana good news pa rin. Baka mamaya dahil dun sa nilabas na JFK, biglang magkaroon tayo ng problema eh, di ba? So, ayan. So, check nga natin yung mga coins natin, mga idol. SLP. Yung mga coins na, ano natin yung mga sikat. SLP, 0.10 pa rin. AXS, mga idol. Medyo nagi-green na. 194 yung Ron coins natin. Yung Ronin natin medyo 45. Tapos yung Gala. Ito yung mga meron tayo dati. Check natin Gala. Grabe, 0.9 no. Dati nagkakandara pa na ako mangutang, makabili lang ako ng 0.9 na Gala coins eh. Kasi parang pinakamababa niyan, dos eh, dati. Bumaba na nunundot lang. Yung Pi na, dito na yung Pi. 65 pesos. Grabe, bumagsak pala talaga yung Pi, no? Illuvium kaya. Alam nyo ba, nakwento ko na ba yan? Illuvium, bumili ako nito 2,500. Isa, bumili ako ng 4. Tapos nag 6,000 doon, nag-take profit na ako. Sabi ko, hintayin ko ulit bumaba. Tapos nung nag 2.5 ulit, kasi 2.5 ako bumili. Bumili ulit ako ng 2.5, tapos bumaba ng 1.9. Sabi ko, naku, tapos nung nag 3,000, kinuha ko na. Kumbaga, hindi na ako kumuha ng patalo. Tapos nag-iba na ako ng coins, parang nakalimutan ko na tong Illuvium. Kasi kung sino mga nanonood sa akin dati pa, naglalaro ako ng Illuvium, mga idol. Meron tayong Illuvium na nag-register ako dun eh. Tapos naglalaro ako. Ngayon, pagtingin ko, Tradition 820 na lang. Alam niyo ba, ang all-time high nito is 96,000. Almost 100,000 yan, no? Tapos yung 800, tignan niyo yung 99.1% na siyang drop. 'Di ba? Grabe. Good to sell na to. Hindi, good to buy na yung mga ganito eh. Mga lods eh, no? Taknig 744 pa pala to. 744, imagine that. Siguro kung hinold ko yung coins ko ng Illuvium, umiiyak na ako ngayon. Di ba? Grabe to.
Turkish yan. Tapos, ano pa ba yun? B-chain. B-chain natin. Yung B-chain, no? Pump ng 4%. Oh, ito kasing B-chain talaga. Ano lang to eh. Sa ganito lang yun, 0.9 hanggang 4 pesos. Doon siya naglalaro. Tama ba? Sa 1 year natin. O, nag 4 pesos ba to? O yan, 4 pesos. So, pinakamataas niya. Tas yan, ganyan lang. Nakaboring tong B-chain eh. O, gumanon lang siya eh. Kumudlit lang eh. Pero dati kasi umabot siya ng 12 pesos. 12 ba? O yan, 12 sa mataas. Pero ito, good to buy itong B-chain. Mga Lodi, maganda yung partner nito. Ni-research ko rin to dati. Maganda yung mga partner nila. Maganda yung roadmap nila. Yung project nila, malupit. No? Pero syempre, nasa inyo yan. Do your own research, mga idol. Wala nga akong B-chain ngayon eh. Sinasabi ko lang na maganda yung isa to sa mga magagandang coins na nakakalungkot dahil na-stock sila sa ganitong price. Yeah. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga sikat na coins natin na meron tayo dati? Okay na yan. O, ito na. Basa na tayo ng mga comment nyo, mga idol ha. Kasi hindi tayo nakapagbasa ng nakaraan. Baka magtampo na kayo. Sabihin nyo, hindi na ako nagbabasa eh. Si Sigi. Maganda mga ganyan na content, idol, para makabuli. Makabuli tayo sa market. Makabuli? Si Wokusi. Oh, to your Uranus. But kasi, ang makulit dun, no? Sino kaya nagpangalan dun sa planeta na yun na Uranus, no? Uranus. Last ng tama. Same. The tama test at Jai-host token loads, Ragna. O, yan nga yung Jai-host. Dati, inano pa yan eh. Inano pa ni Jihos yan eh. Pinremote niya pa yan eh. Yung Jai-host na yan. Tapos biglang naging Chiquito. O yan na. Nangyari dito. 0.03. Ang rug pull na coins na to pagka ganito eh. Kaya tutol talaga ako kapag mga pinopromote ng mga key players yung isang coin eh. No, kasi pag ganito. O paano yan, Jihos? Bumili ako nito dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pero ngayon yung Jihos wala na. Oh, Jai-host. Oh, mukha pa ni Jihos yun eh. Ito yung parang niya. 'Di ba? Oh, wala. Kaya nga dapat talaga yung may utility, mga idol eh. Sa tingin ko talaga yung market, yung cycle ngayon, yung bull run ngayon, yung may mga utility na coins, yung talagang matitira at magtatagumpay. Sa tingin ko lang mga idol. Bakit may Titan sa wall mo, Boss Jeblo? Anong Titan? Titan gel? Itong wall ko, nagbabago-bago yan eh. Nagbabago-bago siya every 1 minute. Yun po yung ko na to, yung background na yan. Nagbabago yan. Mamaya, iba na naman yan. Tignan mo. Natawa ako sa bigla. Si Erickson, shoutout sa'yo. Si Carne Norte. Si Boyax. Lakad matatag. What if tapos na bull run based sa history, dapat bullish ang Feb, March, kita naman chart at nakalipas na cycle. Kaya ko nasabi and bull run halos lahat ng token na 70-80% drop. O, di ikaw nasa yan, idol. Kasi kung sabi mo nga based sa history, kung magbe-base ka sa history, ngayong taon yung bull run, ngayong taon 2025. Sabi sa ikaw na nga nagsabi, based sa history. Yeah. Pero actually wala talagang nakakaalam. Bumabase lang tayo dun nga sa 4-year cycle. 'Di ba? So ngayon, kung sa tingin mo ganyan, edi pwede naman. Si Lemuel, pag spot trading, walang dapat ikatakot, lalo na kung may tiwala ka sa hawak mong coin. Sa future trade pa, doon nakakatakot. Danas ko na yan. Yes po, no? Kaya kailangan, kung may bodega kayo. Si Sigi, shoutout sa'yo. Boss, 100 billion ang max supply ng XRP, pero kung gaya ng Bitcoin, 21 million lang ang max. Lalabas na 11,170 na ang presyo ng XRP ngayon. Ang mahal na nun, parang Bitcoin dati. Wala pa mga loads, no? Makikita natin yung tamang price niya kapag ginamit na talaga siya. No, yung fully
adopted na siya ng lahat, no? At ayun yung hinihintay natin. At hindi mangyayari yung kapag meron pa silang kaso, wala pa tayong regulation, no? Yung mga ganun. So, hintayin na lang natin, mga lods, no? Kasi ang mahirap niyan, ang maganda niyan, meron na agad tayong imbak hanggat di pa nangyayari yun. Kasi once na mangyari na yun, halimbawa, biglang nanalo na sila sa SEC. Siyempre, papalo na yung price, saka ka palang bibili. Di ba? Hahabol ka ngayon. Oh, di sayang. So, ako kasi ganun yung sa akin. Pero hindi ko sinasabing bumili kayo ng, ng XRP. Kasi, nasa social media kayo, mga idol. Do your own research, no? Kaya maniwala sa mga nagpapanood nyo. No, si Ryan Smith yun, ha? Si Degs Renz Channel, Lodi pa down market ngayon, hold to the moon, no? Yan. Si H-Bar Token, XRP naman, gawan mo ng review. Kulto ba yung XRP? Tangan puro XRP ngayon news ko, tapos gagawa ko pa ng review XRP. Ito talaga si H-Bar man, no? H-Bar man, easy ka lang dyan. Wala ka bang XRP? Alam niyo yung iba, naiinis sa XRP kasi hindi sila nakabili sa 0.5. No, ang sinabi ko naman sa kanila, kung may tiwala kayo sa XRP, alam niyo yung tataas si XRP, ba't di kayo bumili? Di ba? Ganun lang naman yun sa lahat ng coins, ganun. Hindi mo kailangan dahil di ako nakabili dito sa pinakababa, ayoko na. Hindi ganun ba yun? Tandaan niya, sabi nga, di ba? Yung top ngayon, bottom yun sa future, mga idol. Boss, di ka makaka-copyright basta fair use lang gawin mo. Ibig sabihin, ipopost mo yung video, then magsasalita ka para mag-comment. Fair use kasi yun kapag nagko-commentary ka lang at hindi mo piniplay ng diretso. Tinuruan ako ni Idol. Alam ko niyan, Idol, syempre, YouTuber ako eh. Pero salamat sa iyong payo, mga Lodi. Kaya lang, minsan sinasabi ko na lang yun, sa totoo lang, is tinatamad ako. Diba? Ganun lang yun. Ay, nabibisyo mo, nababasyo mo tuloy ako dahil nagko-comment ka ng ganyan eh. Si Noy Magaming, ayan. Tawan-tawa daw siya, oh. Kumita ako dyan sa hyperliquid short position. Marami nga daw sumabay dito, mga lods, dun sa Wales. Marami daw sumabay dun eh. Kasi yung isang tropa ko din sumabay dun. Pero, nauna siyang mag-out. No? Nauna mag-out yung tropa ko. Kumbaga, nauna siyang mag-close position bago mag-close position. Sinabayan niya lang, kumbaga, nag-position yung Wales, nakita niya, sinabayan niya, and then ang profit na siya, nag-close na siya, and then saka rin nag-close yung Wales. O di ganun, no? Ganun pa yung diskarte. Kailangan yung mga Wales, anuhin natin, bantayan natin. Kasi baka mga insider sila, no? Kung saan sila magte-trade, gagayin lang natin. Ganun pala yung diskarte. No. Wag daw kayong bibili ng pipe, pababa pa yan, simula starting price yan. Magandang position bumili, oh. Bahala kayo dyan, ha, kung saan kayo bibili. Hindi ako nagsasabi kung magbibili kayo o magbibenta kayo. Wala na, boss, exit na talaga, dapat babagsak na. Kasi talaga yung BTC, kaya meron whale na nag-short. After ng panic sell na sa BTC, magbabounce back agad yan, mga bossing. O, to the moon, kay XRP. O, yan. Ako kumita ng short. O, ito, yung pangalawang beses niya pa inanaw. O, isa na, sinabi mo na nga, idol eh. Di mamalato ka na lang. Magaling ka pala eh. Mamalato ka na lang. Ito naman, no? Bida rin eh. Oh. Salamat sa balita, brother. Oy, salamat, Capital SEO, idol, no? Salute. Oh. Ilabas na ang camel. Huwag na muna. Bukas. Ay, pero hindi. Mamaya, malalaman natin niya madaling araw. Kapag nag-drop mamaya, asahan niyo na bukas camel tayo. No? Pero kapag tumap yan, camel pa din. Pero yung nakatawa na, may nag-send sa akin nun eh, yung tumatawang camel. Excited na ako i-play sa inyo eh. Kaya lang kasi wala pa eh. Hindi pa umangat yung market eh. Kaya hindi ko ma-play yung tumatawa na camel eh. So kapag kapag nag-pump tayo mamaya sa FOMC, bukas, tumatawang camel tayo. Pero kapag bumagsak, umiiyak na camel na naman tayo nito, mga lodi.
Oh, ayan, si Willie Basco, shoutout sa'yo. Si Mike Oliva, ayan, shoutout sa inyo mga idol. Si Daddy Axie, salamat sa pag-update idol kahit medyo busy ka. Maswerte yung mga misis natin dahil nakapang-asawa sila ng masipag na Canadian. Canadian? Isang utos lang nila, sunod na tayo kagaya ng magluto Canadian. No? Canadian pala ako. Oh, diba? Ilang beses ako naging Canadian ngayong araw. Driver pa ako kanina. So, yun. Mag-drive Canadian. No? Di ako nga pala yung driver kanina. Grabe, nakakatakot. Ngayon na lang ulit ako nag-drive sa highway. Dun sa may papunta na, sa ano kasi kami pumunta sa Pilco sa Circle. May pinuntahan kaming department ng gobyerno dun. Doon kami pumunta. Grabe. Kasi pag pupunta ako ng mga Malan, baka Bulacan. Ang madadaanan ko lang highway, yung bypass Kumbaga, hindi siya ganun kalaki. Pero doon, grabe, ang daming sasakyan, tas ang laki yung bibilis. Ano nga ako kanina, ang lakas pa ng hangin. Ang lakas ng hangin, sabi ko, umapit ka, boss! Yun na, lilipad na. Skylab, shoutout sa'yo. Busy mga Ronin boys, naglalaro ng CBT2 ng Ragnarok Landburst. May play to airdrop na naman. No? Ayan, grabe yung Ragnarok benta ko na lang kaya yung asset ko, yung mga NFT ko dyan. Hindi ko naman nalalaro Sa inyo na lang. Si Ramon Cervantes, sana masarap handa sa Pasko. Sana nga, Lods, no? Sana yung mga inaanak ko, mabigyan ko ng tig si 50. Tig 20 lang sila nakaraan. Tig 50 naman. Tig 50. Possible pie listing sa Coinbase idol. May news kaya Paul Grewal. Sige, titignan natin yan. Pag nakita na, bukas na natin yung news yan. Baka mauna pa malist kay Coinbase kaysa sa Binance na bakla. Bakla ako na si Sisi. Bakla Natakot Takot sa sa Binance. Sa Pi Kalma, nasa accumulation phase pa yan. Nagli-liquidate pa. Di ko ma-post charts ko dito due to restriction. Pero mag-hold lang kayo. Sasabihin ko sa comments kapag time na mag-long. May ano pala tayo dito May signal tayo dito. Si Tralex, shoutout sa'yo, idol Si Ronan Nile, interesado agad Ano ba to? Bot ba to? Baka bot to. Huwag natin basahin yan. Alpha Fountain, bro. Close na yung short ni Whale. Kumita siya ng 9 million USD. Galit mga tao kasi insider daw ni Trump na may advantage sa ating mga trader na pataas mabuhay ka. O nga Kaya nga dapat ililiquidate nila yun. Kaya lang hindi nila kinaya mga Lodi Maduga. Biglang umalis Biglang nag-out Ipapump sana para sa kanya. Pero matalino din siya. Isipin nyo bago mag-FOMC, in-out niya na. Di ba? In-out niya na bago mag-FOMC kasi hindi rin niya alam kung ano talaga mangyayari sa FOMC mamaya. Di ba? Si Al Fountain yun Alundra. Deep is a gift. Tama nga daw yun. Deep is a gift. Sa gift. Ito. Ano naman ni Idol. Ang lalaki. Yung pagkakabasa talaga na yun. Ito yung comment ko last video, Boss Jeb, para mabasa mo bukas at marinig ko reaction mo. Uy, grabe to, nakatakot to. Ano ba to? Sasabay ako sa mga hold mo na coins, Boss Jeb, at kung kailan mo ititipi. Uy, baka hindi ko masabi kung kailan ko ititipi. Basta ang tipi ko, Berma, last quarter. Diba? Hindi ko alam Lalo na mga ISO coins, di ka naman bibili niyan kung di mo ni-research. Nag-research din ako kaunti. Simula nung nanood ako sa iyo, sa majority ng hawak mo na coins nag-profit naman. Nung Pi lang di ako nakasabay, super hype kasi. Pero sa mga ISO coin, nakapag-DCA na ako, pakunti-kunti, bala ko long term, pero depende pa rin sa sitwasyon. I still in process of learning pa rin sa crypto. Nakakawala din ng stress sa trabaho mga videos mo. Lalo pag nagbabasa ka ng comment, parang nakikinig lang sa kainuman.
Dapat may shot. Walang shot eh. Idol sinasabi ko sa inyo do your own research, di porkit binili ko, bibili nyo kasi naman yan sabi ko nga sa inyo, pag ako natalo, mas magandang si boss lang magalit sa akin, wag na kayong magalit sa akin. Diba? Baka dumami pa kayong magalit So mas maganda si boss na lang sisisi sa akin, baka sisihin nyo pa ako. Diba? So walang sisihan Ganun lang yan mga lodi. Tawag dito ano ba yung words ni Tito Vlogs? Meron siyang sinasabi, KKBB, ayun. Kanya-kanyang benta, kanya-kanyang bili, ganun. Yung sinasabi niya. So, ang dami ko natututunan doon kay Idol So, ayun Pero good luck sa atin, sa mga nag-i-invest, mga lodi, o sa mga, mga nag-hold. Ayan. Sino ba yun? Si Money Works For Me. Ayan, shoutout sa'yo, Idol Si Rocktom Site. Dan wag matakot, losses is your angel. Mas maganda para sa akin ang market ngayon dahil makakabili ka ng mura kaysa bumili ka ng naka-high. Tama. Ano to Parang ito yung classmate mo sa school na yung laging taas ng kamay. Yung wala kang assignment, biglang magtatanong bago mo Ma'am, wala ba tayong assignment? Wala kang assignment dito sa sayo nyo na, Biyernes, wala assignment Pauwian Tapos biglang magtataas ng kamay. Ma'am, wala ba tayong assignment? Laging bida Mark Joseph, shoutout sa'yo. Nagpahinga pa kasi si BlackRock, Idol, kaya di pa tumataas sa mga crypto. Kakabili lang kasi niya ng 43 seaport ng China. Talaga? Hindi ko alam yan Idol Buti alam mo yung mga ganyan. Si Willie yun Jason Castillo, shoutout sa'yo. Labasan ka. Si Siggy. Wala, hindi tayo magla-live, boss Dati nagla-live ako dati. Pero, depende mga lodi, Hindi muna ngayon kasi focus ako. Actually, yung trade ko ngayon, masaya na ako sa mga maliit-liit lang. Mas pina-priority ko yung magbodega ako. Yun yung pinaka-priority ko ngayon. Kaya lang kanina, nagbawas tayo ng medyo malaki-laki dahil may pinuntahan kami ni boss Malaki-laki yun, boss. Mga 6 digit yung binawas ko. Sa XRP ko. Ayan. Nag-live ka naman minsan, sabi sige, Mr. Chem, Bybit support, Bybit. Bybit. Bakit naman? Kasi nga ayaw nila sa Pi. Ang dami na nagagalit. Mamaya bigla, hindi na talaga malilis sa Bybit yung Pi kasi sinabi na nga ni Ben Di ba Ben ba pangalan ng developers? Ayaw niya raw talaga. Siguro binasted siya nung developers na babae yung developers, yung si Madam, Kaya ayaw niya, yan, sinaktan niya ng aking damdamin. Joseph Bird din, shoutout sa Idol Imbes ako ngayon 25k kay Pi. Pag bumaba $1, 25k ulit. Tapos pag bumaba ng 0.7, 50k na. Grabe yung DCA mo, Idol big time ka. Piling ka madaming magsisibilihan tapos angat ulit yan. Ayun, sabi ni Baron Aaron. Baron Aaron, lupit mo. Isalad Channel, nagbenta na sila sa exchange dahil napakaganda ng project ng Pi. Ang Pi domain. Parang sa Jujutsu Kaisen to, domain expansion Domain expansion. Tinapay. Pi. Pizza Pi. Ayan, grabe. Alam nyo, yung mga nagtitiwala sa Pi, good to buy to ganitong price. Kunyari, meron akong, kung ako lang hindi ko sinasabing gawin nyo, halimbawa lang, sa akin lang, opinion ko lang to. Meron akong $200 o kaya $100. Sa position na to, bibili ko na yung $50. Para pag bumaba siya, yung another 50, saka ako na lang ibibili dito. Ganun. Ganun yung gagawin ko. DCA. Para kasi mamaya, ito na pala ito na pala, tas pataas na pala. At least nakapaglapag ka dito. Pero kung bumaba man siya, makakapaglapag ka uli yung kalahati, di ba?
Lodi, bagsak na ang pie. Ipit na ipit. Ganun talaga sa crypto, mga Lodi, no? But hindi ka naman matatalo kung hindi mo siya ibebenta, 'di ba? Ilabas mo ang camel. Parang ano yun. Bukas, titignan natin bukas. 2 camel ilalabas natin bukas. Unlike kay Jay, pa-shoutout. Si Jess9 Vlog, shoutout sa'yo. Kailangan talaga pag pumasok ka sa mundo ng crypto, buwang loob mo. Bumaba man o tumaas, sabi ni Pilabi. Sayang yung ex ko kung kailan niya binenta ko. Sorry po sa. Kala ko yung ex mo na talaga na tao, ex mong babae, ganun binenta mo. Sayang yung ex ko. Kung kailan binenta, doon sumabog ang presyo. Ano yung ex? Anong ex? May coins ba na ex na nung ex na ginagamit natin yung Twitter? Ang gulo ni Idol. Dance Cortez. Kaya akala ko talaga ex mo yung binenta mo eh. Thanks sa update. Sabi niya GDTPH, shoutout sa'yo. Si Lisa Yonson. Morning Lods, thanks again sa update from Germany. Uy, Idol, shoutout sa'yo from Germany. No? Ang gaganda ng mga babae dyan sa Germany, mga Lodi. Natangos ng ilong. Sa search, Germany yung isa sa mga pinakamagagandang tao sa mundo. No? Bukod dito sa bahay namin. Panis. Ito, wala. Bot yan. Na-like na Lods, na-TP na ako sa Pi bago nag-drop. Kaso di ko nasabayan ang short. Yun. Hindi mo masasabayan lahat o masasakyan lahat ng mga trade, mga Lods, na lagi niyong tatandaan yan. Pero lagi rin kayong bibigyan ng chance ulit na pumosisyon. Laging mayroong ganun. Danas ko na yan, mga idol. Huwag ka mang hinayang dun sa hindi ako nakaposisyon dito, sayang. Bibigyan ako palit ng isang chance nun. It's either palong ka na o pa-short ka na. Basta lagi kanyang bibigyan ng chance. Kung may pambili lang sana ako ng Pi, Lodi, bibilin ko na lahat para maubos na yung nagpa-panic selling. Actually, pag crypto, ganun talaga yon. Naalala ko pa si Ethereum nung dati bumulusok hanggang $50. Hindi ko na natandaan anong year yun. Basta kapanahunan nun yung BTC nasa 32,000 pa. Pesos yan O yan. Pag sa market, asahan na talaga yung price manipulation. Sabi ni Nikos TV, shoutout sa'yo, Idol. Yes, Idol, tama ka dyan. Junel Nael, shoutout sa'yo. First time ko din po sa crypto dahil sa Pi, pero sanay ako kasi may kaunti akong negosyo. Yung ups and downs na yan, high, always na danas. Mas mabigat pa kasi magsala ng ATM. Magsanla siguro to. Magsanla ng ATM ngayon, kinabukasan nalaman mong pamasahe pala pa-abroad. 150k sa isang iglap na wala. Ay, daming ngayon, no? Sa hirap ng buhay ngayon, mga idol. Kaya nga tayo naliloko ng mga politiko kasi nadadaan tayo sa mga ayuda-ayuda lang. 'Di ba? Kailangan manatili kayong mahirap. Ayun, sino ba nagsabi sa akin nun? May nagsabi nun yung gobyerno, yung kadalasan dyan, mas gusto nila yung manatiling mahirap yung mga Pinoy kasi nga, kapag mahirap, bibigyan mo lang ng ayuda yan, tapos sa'yo na ulit yan. Hanggat ganun, laging ganun, no? Huwag niyong paunlarin yung tao kasi pag umunlad dyan, magkakaisip yan, baka hindi na sumunod sa'yo. Parang ganun, no? May napanood akong ganun, sabi ko, ba't ako hindi binibigyan? Wala man lang ako natanggap sa gobyerno kahit piso. Yan. Nakabili uli sa Pi. Yan si Dance Cortez. Nakadali pa sa Pi Future. Salamat kay yan si kay KGX, mga Lodi, no? Ayan. So sali kayo, mga Lods, no? Kung gusto niyo sumali sa Telegram ni Boss KGX, kailangan naka-register kayo sa link namin, kung sa akin o sa kanya. Pwede kayo mag-register. Andiyan yung link sa baba, mga idol, sa BitGet, no? Once na maka-register kayo, meron kaming silang Telegram. Meron siyang Telegram kasi doon siya nagbibigay ng signal. Pero kung hindi ka naka-register sa akin o kaya sa kanya, hindi ka papayagan doon. Kailangan naka-register kayo sa BitGet. No, ayun Ayan, hold for our dear XRP, sabi ni Kanji Potago. Ayan.
Approximately 63 Earths could fit inside your anus. due, due to its significantly large volume. 64 if you relax. Ayan. Grabe yan, ah. 64 Earth, no? Ang laki nun, ah. Sa Looney Tunes, sa mga cartoons mo lang makikita yung ganun. Si Metalhead, shoutout siya. Spider Pig, yan. Spider Pig. Spider Pig. Si Armand Domuhi. Ayan. Shoutout. Castib Barreto. Ayan. XRP Head and Shoulder. Mamaya, tignan natin. Pwede. Baka idol. Ako, hindi na ako sa chart eh. Kasi, yung iba kasi, di ba, syempre, pinag-aaralan nila yung mga chart. Although, pinag-aaralan ko rin yan. Inano ko din yan na, kumbaga, gusto ko rin matuto niyan dati. Bumili pa nga ako ng libro eh. Sa mga ganito-ganito eh. Pero dahil yung trade ko, kasi kanya-kanya tayo kung saan ka komportable eh. So, ang trade ko kasi more on katulad ni Boss Robo yung trade ko ganun. Parehas kami ng style, no? So, masaglitan lang. So, hindi masyadong importante yung mga chart na sa mga higher time frame yung kailangan, diba? Sa lower time frame lang kasi ang trade ko lagi is 1 minute, no? 1 minute lang lagi yung trade ko pag nagti-trade ako. Tapos nagkakape lang ako niya, hindi ko iniiwan yung trade ko. Ayan, diba? So 1 minute lang to 1 minute chart lang to. Double bottom na to agad sa 1 minute So, kung nakita ko yan, syempre maglulong ako dyan kasi double bottom yan Tapos ngayon, babasahin mo na naman dito yan, mag-ano-ano ka na naman. Ganun lang. Sa 1 minute lang ako. Tapos, pag manalo ako ng mga, sa ngayon pag manalo ako ng mga 20, 30 USDT, out na ako yun. Okay na yan. Depende. Pag ginaganaan ako, depende. Minsan hanggang mga 100, gano'n. Tapos, DCA na yung kalahati. Pag inisip ko na gusto ko mag-DCA, medyo tatagalan ko ng konti. Katagalan ko mag-trade. Hindi naman kasi laging panalo, minsan talo eh. Yeah? So, ganun. Mabilis lang ako, kaya yung mga chart na mga pang higher time frame, hindi na importante sa akin yun. Dito lang ako sa maliit-liit. Kumbaga, tas lagi pang 50x ako. Parang si Boss Robo nga, ganun nga ako mag-trade. Kay Boss Robo. Kaya lang, si Boss Robo kasi yung stop loss niya, minsan mga 8, 9. Ako kasi yung stop loss ko, mga 15 to 20 USDT. Ganun yung aking stop loss, no? Kaya pag natalo, pahinga. Pahinga tayo, boy. Ganun eh. So, ayan. Si Maylene, shoutout sa'yo, idol. Si Anton, shoutout sa'yo. Mag-aalas 5 na, 4:50 manonood ngayon ganun din, idol, kasi umalis kami ni boss eh. Halos kadating lang namin ng alas 3 eh. Sabi ko nga wala pa akong news So naghanap-hanap pa ako. Buti nakatulong sa akin si idol, binigyan tayo ng 2 malapit na news. Si Clabby, shoutout sa iyo, idol. Mystic Era na, idol. Kamusta ranking natin? Nasa ako? Tiger. Nasa Tiger ako sa Origin, no? Kamil na naman ba, idol, yung mga baguhan sa crypto at lalo na sa pumasok dahil sa PAI? Ayan, halos 1 month pa lang nakaupo si Trump. Ang dami na niya aayusin na problema na iniwan ng nakarang administrasyon, kaya wait muna tayo. Anong pinasasabi mo, idol? Bakit napunta bigla sa your Nagkamali lang, ito naman bibiro lang eh. Downtrend ang PAI, mukhang bababa pa yung 0.7, abangan na lang ulit. Ayan, pag bumaba sa mga ganyan, good to buy na yan. Although, hindi pa masyadong knowledgeable yung iba, lalo na sa mga pumasok sa PAI, pero malakas sa tingin ko talaga, malakas yung community ng PAI. Iba yung iba yung tingin nila. Talagang love nila yung PAI eh. 'Di ba? So, may kumbaga sa community lang ang tatanungin, legit na may community yung PAI. 'Di ba? Talagang iba nga yung para sinasabihan nga sila ng kulto dahil sa sobrang nila legit nila sa community ng PAI, 'di ba? So hindi basta-basta talaga 'yan.
magra-rug pull, syempre, 'di ba? So kung pag bumaba siya ng ganito, malaking chance na 'yan para magandang chance na 'yan para bumili. Ayan, si Ninoy Taduran, shoutout sa iyo, idol ah. Salamat. Si Jerry Benaventura, always yan. Si Ninjani Boy. Lupit na na. Shoutout sa iyo. So ayun. Sana na-enjoy niyo yung ating video ngayon. So mamaya abangan natin yung FOMC at magti-trade tayo mamaya. Baka pag nag-live si Boss Robo, sasabay ako sa kanya. Pag hindi siya nag-live, magsasarili ako. Magsasariling trade ah. O ayan mga idol, no? So ayan. Bukas kita-kits tayo mga Lodi. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo sa channel natin. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, no? Yung mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin sa link. Mga idol, no? May BitGet tayo dyan. Try nyo mag-register at pwede kayo sumali sa Telegram ni Boss KGX Idol. No, so yun lang. Maraming salamat sa mga nanood mga Lodi. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Chloe's TV and subscribe to Jeblo. So, do you know who else to subscribe? My mom!